Magandang araw sa ating lahat. Ngayon ay tatalakayin natin ang aralin 2 kung saan pinamagatang katangian, manifestasyon at komponent ng kultura. So, bago nga ako mag-proceed dito sa ating aralin is talakayin muna natin kung ano ang definisyon ng kultura. So, ang kultura ay ang pagkakakilanlan ng bawat pangkat o tao sa isang lugar. Dito rin may papamalas ang pagkakaiba ng bawat isa. So, ang ibig sabihin pala ng kultura is siya yung pagkakakilanlan or identity ng isang pangkat o grupo, hindi lang doon mismo sa mga pangkat kundi sa isang tao. Halimbawa nito is yung mga Kristiyano is isa silang kultura at may iba ring kultura yung mga Moro. Yung pagkakakilanlan nila is yun yung tinatawag na kultura. At dito rin ay pamamalas na ipapamalas ang pagkakaiba ng bawat isa. Sa kultura rin is dito mo maipapakita or dito mo makikita yung pagkakaiba-iba ng bawat isa. Katulad nga sa halimbawa ko, yung mga Moro at mga Kristiyano is may ibang kultura, may natatangi silang or pagkakaiba na ma-identify mo na yung isang kultura is kultura ng mga Moro at yung isa naman ay kultura ng mga Maranao or mga Kristiyano. So, halimbawa naman dito sa bawat isang tao is kunyari may dalawa tayong tao which is kambal. Si A is mahilig sa matematika, tapos si B na tao is mahilig sa agham. So, mapapansin natin na may iba silang kultura kung saan nagkaiba sila doon sa hilig, kung saan sa agham at sa matematika. Yun yung kultura, yun yung parang pagkakakilanlan at identity ng isang tao. Okay? Naintindihan na ang kultura. So, mag-proceed tayo sa ating paksa na kung saan uh, ang mga katangian ng kultura ay ang mga sumusunod. Una na dyan ay ang natutunan, ibinabahagi, na-adapt, at dinamiko. So, ang mga aking nabanggit ay sila yung mga katangian ng kultura. So, una kong i-discuss itong natutunan ay isang kulturang natutunan na nagsimula sa pagkatuto sa kultura ng pamilyang kinabibilangan. So, sa madaling salita is yung natutunan is ito yung katangian ng kultura kung saan natututunan mo yung kultura sa loob mismo ng iyong tahanan o sa pamilyang kinabibilangan mo. Kung paano ka binihisa ng iyong mga magulang, kung paano ka pinalaki ng iyong mga magulang, is yan yung isa sa makatangian ng kultura na natutunan. Next naman is ibinabahagi. Pagbubuklod sa mga tao bilang isang pagkakakilanlan ng kanilang pangkat. Dito naman sa ibinabahagi o shared sa wikang English is siya naman yung pag-share mo or ibinabahagi mo yung kultura mo sa iba kung saan nagbubuklod or nagkakaisa uh, ng, ng nagbubuklod o nagkakaisa ang mga tao bilang isang pagkakilan kung saan ibinabahagi mo yung kultura mo doon sa ibang tao para malaman nila na yung kultura mo is iba sa kanilang kultura. Next naman is na-adapt kung saan ang kultura ay nag-accommodate ng mga kapaligiran o kondisyon ng isang tao sa likas o teknolohiyal na resources. Dito naman saan na-adapt is na-adapt mo yung isang kultura kung saan na-accommodate mo or ina-adapt mo or ina-absorb mo yung kaibilang kultura. For example nito is sa panahon ngayon is mahilig tayo magpakulay ng buhok kung saan na-adapt natin to ang kultura ito sa ibang kultura kung saan mahilig magpakulay ng buhok tulad ng mga Koreano. Next naman is ang dinamiko is ang kulturang dinamiko sa sistema at patuloy na nagbabago. Sa dinamiko is dito naman napapaloob yung
kung saan nagiging dynamic o patuloy na nagbabago-bago or hindi stable or hindi permanente ang isang kultura kung saan ang kultura ay minsan nababago ng panahon. So, ang next naman is may dalang proseso ng interaction sa lipunan kung saan ang enculturization at socialization. Sa enculturization, isang proseso ng katangian ng kultura na naging bahagi ng kulturang iyon, karaniwang mas magaling o bihasa pa siya kaysa may-ari ng kulturang iyon. Sa enculturization is natututunan mo yung isang kultura, ngunit mas magaling ka pa kaysa may-ari ng kulturang iyon. Halimbawa is pumunta ka sa Amerika, is mas magaling ka pa sa wikang Ingles na yung kanilang sariling kultura kaysa sa kanila. Next is socialization, ang pangkat ng proseso ng pagkakakilala sa social standard ng kultura. Pagkikilala ito kung sino ang mga panlipunang tungkulin ng isang tao. Sa madaling salita, halimbawa nito is natutunan mo yung isang culture kung saan nasa isang bahagi ka o nasa isang parte ka o ano kang standard o estado mo sa lipunan. For example is isa kang estudyante tapos naging guro ka. So from student is ma-change or matututunan mo yung bagong kultura ng pagiging guro. From student to isang guro. So yun yung socialization kung saan natutunan mo yung bagong kultura ng isang tao or example din is ngayon is estudyante ka tapos pag nagkapamilya ka is matututunan mo yung bagong kultura ng isang pamilya. Next. So ang next naman na ating tatalakayin is yung manifestasyon ng kultura. So, ano nga ba itong manifestasyon ng kultura? Ang manifestasyon ng kultura ay ang mga pangyayari o gawain o bagay na naglilinaw na nagtatanghal o kumakatawan sa isang bagay lalo na sa isang teorya o idea. Sa manifestasyon ng kultura is diyan naman is yung mga pangyayari o mga bagay na malinaw na nagtatanghal o nakikita mo na isang bagay ngunit isa lamang itong teorya o idea. So, proceed tayo kung ano yung mga manifestasyon ng kultura. So, sa manifestasyon ng kultura is, una na dyan is value. Ang value ay tumutukoy kung ano ang nararapat na dapat gawin o karapat-dapat na gawin at ikinabubuting ugaliin. Yung value is yung dapat mong ginagawa o mga good things na dapat mong ginagawa para uh, para makabubuti sa isang kultura. So, ang mga value ay naipopluwensyahan ng mga sumusunod o nandiyan is kapangyarihan is kung gaano ka makapangyarihan is gaano rin yun maapektuhan ng isang kultura. Status, garbo, katapatan sa pamilya. Halimbawa dito sa katapatan sa pamilya is sa kulturang Maranao is mas nangingibabaw kapag ikakasal yung babae is mas nangingibabaw minsan yung katapatan ng babae sa kanyang pamilya. Kaya may papakasal ito. Pag-ibig sa bayan o pagiging nationalidad or nationalism sa wikang English. So next is paniniwalang panreliyon, karangalan. So yung mga nabanggit ko is yan yung mga nakaka-impluwensya sa value at sa manifestasyon ng kultura. Isa na dyan rin is ang status symbol. Status symbol ay ang pagkakaiba sa iba't ibang kultura. Ang status symbol is yan yung paano naiiba yung kultura mo sa ibang kultura. Next naman na manifestasyon ng kultura is yan yung mga di-verbal na komunikasyon.
Yung mga di-verbal na komunikasyon ay ang kahulugan ng aksyon at ekspresyon na naglalarawan sa konsepto ng kultura, ay refleksyon ng kultura at nagbibigay ng espesyal na kaibahan sa madaling pagkakakilala sa isang kultura. So sa mga di-verbal na komunikasyon is yan yung mga aksyon o expression ng isang kultura. For example, sa pagkakakilanlan natin sa wikang Maranao o kulturang Moro is yung wika nila at yung expression nila is naiiba doon sa ibang kultura. Yun yung mga di-verbal. Isa rin dito is yung mga di-verbal is parang sila yung mga unique or mga naiiba na mga expression o aksyon na naglalarawan doon sa isang kultura. At yung mga di-verbal rin is nagbibigay sila ng refleksyon doon sa isang kultura na kung saan kung ano yung ginagawa nila is naka-apekto doon sa kultura sa pamamagitan ng di-verbal na komunikasyon. Proceed naman tayo doon sa mga huling bahagi kung saan ang component ng kultura. So, aking mga babanggitin ulit ay ang mga component ng isang kultura. So, ang mga komponente ng kultura ay dalawa lang, material na kultura at di-material na kultura. Ang mga material na kultura is ito yung mga bagay na nilikha at ginagamit ng mga tao. Ito ay mga material na object na gawa at ginamit ng mga tao mula sa pinapayak katulad ng mga kasangkapan, muebles o mga pananamit hanggang sa malaking bagay katulad ng agrikultura na disenyo, mga kotse, makina at iba pa. So napakadali lang maintindihan yung mga material na kultura. Ang material na kultura sa madaling salita is sila yung mga nahahawakan, mga tangible na nakakaugnay sa isang kultura. For example, is sa Maranao is yung landap, malong, yung mga infrastruktura tulad ng turugan. So, dito naman sa di-material na kultura is napakadali lang. Is sila naman yung mga hindi nahahawakan ng isang tao tulad ng mga norms, folkways, mores o mores, batas, value, paniniwala, wika at technical ways. Yung mga di-material na kultura is matatalakay natin sa next o sa susunod na ating aralin. So, dyan namang nagtatapos ang aking presentasyon at maraming salamat.